papakinggan naman po natin yung mga kaibigan ang follow-up tungkol sa bagay na yan. At kinausap natin kanina si Vice Mayor Ariel noon tungkol sa anong reaction niya doon sa nalaman niya ngayon na may planong hindi maganda pala sa kanya na ipapatay siya. Ayon kay Ginoong Rick Javier. Pakinggan natin ang panayam ng public power. Ng public power program kay Mr. Javier noong nakaraang linggo o nakaraang Sabado. Bahagyan lang, Nel, yung napakinggan ko, pero hindi ko napakinggan yung kompletong detalye ng interview. Okay, kung hindi mo napakinggan, Vice, ito naparinig ko siguro bahagya para mapakinggan nyo rin yung portion na kung saan ay binanggit niya na pinapahanap kayo ng bata ng papatay sa iyo. Hindi siya sabi. Siguro, ipigil muna. Ito, Vice Mayor Ariel. Sige po. Okay. Alam mo, yung mangyayari dyan, pare, nung labok ko ng bago upo ng gobernador yan, ang lakas na ng lobby na natin para magpapat. Parang mula ako na siya, takot ka. May mangyari. Mas lang ang importante sa kanya. Halita, parang hindi ito. Kaya ganun ang kanyang karakter. Oo, gagawa lagi siya nung hindi tayo. Kaya ito mata. Kaya ito mata. Kung baka kaya na pa rin niya noon pa hindi nagpangko natin kaya ito rin mata eh. Kasi ipapatay na si Vice Mayor noon. Noon. Ano? Si Vice Mayor noon, ipapatay niya. Ngayon, sabi sa akin, maghanap ko ng bata. Yung grupo mo na isumba si Vice Mayor noon. Dahil sinisira niya ang pangalan ni Gong. Tungkol dito sa planta ng mga aminto, pare. Ayun. Kaya naninigay yan sila ng 1 milyon eh. Yung bawat nag-ooperate ng planta ng ginto dyan sa Camarines Norte, sa Parapani, kahit saan ba rin basta may nag-ooperate ng planta ng ginto, 1 milyon na naninigay nila buwan-buwan. Monthly. Ito sa kanila na mapupuntan kita ng mga nag-inigos yung gano'n. Ganyan, kaswapang ang mga yan, pare. Ibig sabihin, iniutos ni Ato Lumasa, yung tutang ka, sinabihan ka na maghanap ng papatay kay Vice Mayor Ariel noon ng Sipanganiban. Yun, hindi niya alam na matagal na kami magkaibigan ng Vice Mayor noon, hindi ko magawa yun. Hindi ko pa sila kilala, magkaibigan ako ng Vice Mayor noon, dahil lang kung mga pare may hawak ng alcohol sa meeting. Oo nga, alam ko ikaw ang may hawak. Yung meeting na yun, okay. Putulin ko na doon, Vice Mayor. Napakinggan niyo po. Malina po ba yung audio na napakinggan niyo? Oo, napakinggan ko, Romel. Ano yung reaction niyo doon? At saka, narinig niyo ba kung kailan itong mga panahon na ito na parang panahon doon umuplanta eh. Pagkatapos, naalala ko noon, nagpa-press conference pa nga si Atty. Mata noong mga panahon na yun. At saka naalala namin na galit na galit sa'yo si Governor Talyado noong mga panahon na yun. Oo, alam mo, Mel, ang nakikita kong dahilan ng galit sa akin ni Governor Talyado, ni Gov. Egay, kung natatandaan nyo, itong nagkaroon ng public hearing itong tungkol sa loan application nila, na 570 million. Okay. Ako yung umattend, representing the local government ng Panganiban, at nagbigay ako ng mga pula at ilang caution dito sa ina-apply ang loan facility ng provincial government. Ako naman, Mel, siyempre, bilang isang taga-Camarines Norte, dapat maghangad ng ikabubuti ng probinsya. At the time, nakita ko at gusto kong malaman kung ano talaga yung mga dahilan kung bakit ganun kalaki yung ina-apply ang loan ng provincial government. At hindi ko po intensyon na magpahirap sa administrasyon ni Governor Talyado. Inihayag ko lang yung aking concern sa kanilang balak na pag-utang. Alam mo, Mel, hindi lumipas ang ilang oras. Nagpahayag na ng galit kaagad si Gov. Egay. Oo. Kaya itong mga series of events na nangyayari sa akin, alam nyo, tagal ko na sa politika, wala naman talaga akong nakakaaway. Ano ho yung point na naisabi mo doon bakit nagalit si Governor Talyado?
Oo, nagtanong tayo kasi ron. Sabi ko kasi, ang pagkakaalam ko, ang pondo ng provincial government taon-taon ay umaabot ng halos 600 milyon. Kung ang 20% niyan ay 120 million, more or less, siguro ka ako dapat malaman din po kung saan natin ilalagay yung 120 million. At kung makita na may mga basic needs at hindi kayang tugunan ng 120 million, that's the time na ipresenta yung mga loans para ma-justify na talagang kulang sa pondo ang ating lalawigan. Yun yung mga puna na ibinigay ko doon. Pangalawa, Mel. Ibig sabihin, doon sa point kung sinabi mo noon, anong sagot nila? Actually, hindi naman talaga na ipaliwanag ng maayos. Hindi nila ma-justify noon kung bakit kailangan mag-utang sa madaling sabi. Pangalawa, Mel. Itong bawat local government, mayroong monitoring system na isinasagawa ang DILG. Yung tinatawag na LGPNS. Marami pong indicators doon na maraming kulang at hindi natutugon ng serbisyo ng provincial government. Nang sabi ko, kung mangungutang tayo, i-identify yung findings ng DILG, halimbawa sa health, sa infrastructure, sa pabahay. Marami pagkukulang noon. Kung maglulun tayo at kulang talaga sa pondo, yun ang punuan para sa susunod na monitoring, makita na talagang may pag-asenso ang ating probinsya. Actually, yung basic services talaga, Vice Mayor, Okay. Pero makikita nyo, yun yung ilan lamang ang tingin ko sa kabuuan ng loan application na 570 million, hindi talaga tugon doon sa mga indicators na ipinalabas yung DILG. Kaya, may tinawagan si Gogegay. Oo. Nandun po ba si Gobigay nung panahon na nag-question ka? Wala. Oo. Yun nga ang matindi ron. Ganun kadaling magalit si Gobigay nang hindi niya... Na hindi niya mismo narinig yung sinabi mo? Hindi niya mismo narinig, oo. Kung buwan nasutsutan, sabay... Ano kung... Paano mo po nalaman na nagalit sa'yo? Ilang oras lamang tumawag sa akin si Mayor na noon ay nasa Maynila. Si Mayor Dong. Si Mayor Dong, oo. Sabi niya, Vice, ano bang nangyari doon sa public hearing? Hindi kinento ko. Sabi niya, pare, galit na galit si Dong. Ayun. Oo. Ang sinabihan ni Gobernador Talyado na galit sa'yo ay si Mayor Dong. Si Mayor Dong. Parang ano bang nangyari? Galit na galit si Gobegay. Sabi ko, wala akong matandaan na dapat yung galit. Kasi in-expect ko naman, ang pagbigay ko ng mga pointers doon, hindi manggulo. Doon po yung nagsimula. Yung sa tingin niya, doon nagsimula yung galit sa'yo ni Gob. Oo, tingin ko, oo. Kaya nga nagkukulag ako noon sa siniting administrator ng si Kuya Joey Loma. Oo, nag-text ako, nangyari ako ng number, sabi ko nga, if he could help me facilitate a talk with the governor, pakilala ko. Pero, tingnan rin yung telepono, hindi naman nasagot. Kaya, ibig sabihin, tumagal hanggang ngayon. Hindi na bago, hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Anong mga buwan po yung Vice Mayor noon, yung pangyayari na yan, yung public hearing na yan? Actually, kung di ako nagkakamali, parang halos after nang naupo kami. Nung in-apply yung loan. Yung first month ata yun, maupo eh. Oo, kauupo lang. Yun na nga, sabi ko nga po, Vice, pag-upo pa lang, bakit loan ka agad, utang ka agad ang pinag-facilitate na sa katuparan? Alam mo, Mel, sa local government, hindi mo masamang nangungutang ang local government. Okay, saglit lang, Vice Mayor, ha? Sagutin ko na itong tawag at nasa linya si Ginoong Tuturek. Siguro, ano kaya, magkarinig kayo on air, Vice Mayor? Ito. Kuya. Hello? Hello, pare? Si Romel ito. Okay. Saglit lang. Tapos ko na magkariligan kayo ni Vice Mayor ayun nun, pare ito. Makuha, ito,
nasa linya na si Vice Mayor Ariel Lon ngayong oras na ito. And pinag-usapan namin yung naging ugat noong naputol, yung pagbabanta. Yung pagbabanta ba yun? No? Kunin natin ulit ha. Naputol, Mr. Javier, yung linya mo. Okay, kunin natin. Vice, antabi lang po saglit at kasapin lang natin si Mr. Javier nasa linya. Hello, pinag-usapan namin dito para yung tungkol sa inutusan ka ni Atty. Mata na humanap ng papatay kay Vice Mayor Ariel Lon. Nasa linya siya nagiginig. Oo, totoo yan. Nung sila na problema sa mga planta at pinagbibig sa kanya si Vice Mayor noon, ang nagpapalakas ng mga sulat na nagpapasama si Gobernador. Okay. Kaya ngayon ay tinawag ako ni Mata, nausap at sabi niya kung may grupo, paghanap ako ng grupo na pwedeng sumumba sa kay Vice Mayor. Ay, sagot ko sige, maghanap ako. Kung talagang hindi ako naghanap dahil yan si Vice Mayor, no? Doon kaya magkakaibigan na kami yan. Pakilalain ang Mata, yan, hindi yan. Okay, parang ganito, try ko pakikuan lang kung marinig mo ang sagot ni Vice Mayor Ariel Lon sa bagay na yan. Vice, go ahead po. Oo, narinig ko to. Good morning sa iyo. Talagang nagulat ako. Alam mo, Mel, totoo na na-meet ko na yun si Toto at alam ko, wala naman siyang interest na kwento. Natutulong po. Saglit lang po. At titignan ko lang po kung napapakinggan ni Mr. Javier yung galing niya. Parang to, paki-monitor nga kung makapakinggan mo ng maayos si Vice Mayor Ariel Lon. Ito. Vice, si Toto po. Hello. Hello. Toto, good morning. Oo, naririnig kita, Toto. Hello. Hello, Vice. Oo. So, baka pwede kong magkausap tayo ng personal. Pare, narinig ka na ni Vice, narinig ka ni Vice. Pakinggan mo, may sasabihin ni Vice. Oo. So, baka pwede magkausap tayo ng personal para mas maibigay ng yung maayos na detalye ng information. At initially, pina-assess nga natin yung naging pahayag mo nung kahapon o nung isang araw, Friday ata o Saturday yon. At kami naman ay may initial na paniniwala na talagang nagsasabi ng totoo si Toto Ronel. Okay. Vice, medyo naputol yung line. Nasa cellphone lang kasi siya dumadaan eh. Okay, ito. Siguro matulungan mo na lang kami, Mel, na magkausap ng okay. Dahil siyempre unang-una may mga gagawin tayong hakbang na legal ukol sa bagay na yan. Kasi hindi lang biro ang baga nawawalan tayo ng kalayaan sa pamamahayan. Dahil hindi na pala ngayon pwede na magbigay ka ng komentaryo, lalo pa kung hindi magugustuhan ng ating gobernador, ito yung magiging consequence. Na sa tingin ko, ito ay ngayon lang nangyari dito sa probinsya ng Camarines Norte. Okay. Yun, pare na pakinggan mo ba si Vice Mayor? Hello. Napakinggan mo ba yung sinabi niya? Hindi mo masyado marinig. Ganito na lang siguro. Maggagawa na ng kumparaan na parang totoo na kayo magkausap siguro ng personal o kahit sa telepono kung para may mapag-usapan kayo kung anong magandang gawing hakbang tungkol sa pangyaring ito na ikaw ay pinapakan. Okay. Pwede kami mag-usap kita ng oras. Okay. Nasa tawagan ko ang gusto niya. Okay. Toto, salamat. At para maayos natin itong problemang ito, pinasasalamatan ko yung informasyon at ngayon, alam ko na kung sino yung pag-iingatan ko. Salamat talaga. Usap pa. Siguro wag nang online ko. Okay. Oo, para maayos yan at makapaghanda rin ako ng mga tamang dapat gawin. Okay, parang ko to, sabi ni Vice Mayor Ariel Lon, salamat daw at siguro
laan tayo ng time para magkausap kayo. At, Papasya ako sa niya, personal. okay. Sige. Kaya na mo, mag-iasing ka mo, mga prosedur yung mga tao niya. Vice, mag-init lang daw. Oo, napapakinggan ko, Mel. Oo, Okay. salamat. Lalo rin dyan yung Rory Bardon, dyan ngayon ang kuha nila dyan. Naghahanap ng tutumba. Okay. Ayun, siguro pa rin, Toto, iwan ko muna yung line mo at mag-usap lang kami, hindi kayo masyado magkarinigan ni Vice Mayor eh. Okay. Maraming salamat sa iyo, maraming salamat Mr. Javier sa pagtawag mo at pag-confirma sa... Pag-iwalay ko kasi yun, magkaibigan na magkaibigan sa rin ngayon. Wala kami, hindi, walang yaman. Okay. Alam na hikinig niya. Okay, Mr. Javier, maraming salamat po. Okay, magkaibigan. Si Mr. Tuto Rick Javier, Vice, ayun, kinonfirm niya na talagang... Oo. Alam mo, Mel, talagang nakakalungkot na ito nangyayari sa ating probinsya. Yun nga, malungkot dito. Bakit ngayon lang panahon na meron ng ganyan, meron ng ganito na mga sitwasyon. And ngayon pa nga lang, Vice Mayor, meron ng mga nababantaan kami, mga goons, pati yung mga tagpulin pa lang, isisira na, armado pa yung mga sumisira. Alam mo, Mel, nung nakaraan ng December 15, medyo nanahimik lang ako noon. In fact, gusto akong interview ng Channel 7. Yung pinagbabaril yung dati namin tinutirahan. Oo nga, nabalitahan nga namin yun. Wala akong makapa kung wala kaming makapa kung sino yung pwedeng gumawa. Sapagkat yung panunungkulan namin ni Mayor Dong, ako na lang, wala akong alam na kaaway namin o kaya nasagasaan sa aming paglilingkod. Maliban lang nga doon sa ginawa kong pagkukomento. Pangalawa, yung issue ng yung mga planta. May mga kumakalat na balita noon sa Pangaliban na hinihingian. Kaya ang ginawa ko, at may natanggap na sulat ng Sangguniang Bayan at that time. Okay, opo. Na mayroon ng sumulat na concerned minors. Kaya nagsabi pa ako dun sa kanyang kapartidong konsyal, ito yung sulat na natanggap natin, ipadala mo kay Gob, para maipaliwanag niya yan dahil nakatanggap ang Sanggunian. Hindi naman po natin in-address yun dahil anonymous na yung nakapirma. Okay. Ano yung issue din? Ano po yung nakalagay? Yun na nga, na silang mga may-ari ng planta, parang hinihingian, kaya mga napigil. Okay, Oo, ang nangyari, sa halip na i-appreciate yung pagpapadala ko ng sulat, ang sinasabi ngayon, narinig ko rin kay Toto, na parang sa akin nang galing yung sulat. Okay. Ibig sabihin, talagang positive ito information ito ni Mr. Javier na isa yung dahilan, ano? Makikita mo sa pagsasalita ni Toto Rick, Mr. Javier, is continuous, tuloy-tuloy. Okay, alam mo, madaling matrace ang taong nagsisinungaling. Pero sa nakikita ko, talagang may bahid ng katotohanan yung inilalatan sa atin ni Toto Rick. At saka totoo nangyayari dyan sa inyo. May mga, kailan siguro takot naman yung mga may-ari ng planta. Sana naman pa din sila, no? Kailan, pag-dimisyan din. Hindi naman natin masisisi, Mel. May mga negosyo. Sa bagay, Talagang unang-una, naghahanap buhay. Gusto nilang mag-protection ng siyempre yung kanilang hanap buhay. To the extent na manahimik. Oo. Pero, alam mo, ang nakakalungkot dito, parang binubusalan ang mga bibig natin sa Camarines Norte. Totoo yan. Actually, nangyari yan sa amin, Vice Mayor. Pinasara kami. Almost 9 months. Naghihirap din si Mr. Louis San Ramon at ang kanyang may bahay, si station manager namin, Rose San Ramon, bago ma-i-open lahat uli itong radyong ito. Oo, yun nga na-obserbahan ko, no? Parang nagkaroon ng talagang news blackout dun sa mga istasyon na kumbaga nagpa-practice ng fair na pamamahayan. Eh makita mo, halos ang ini-air ngayon, yung government-run station na lang. At saka, ang ginagawa nilang pang-pressure, Vice Mayor nun sa mga taga-media, lalagyan kayo namin ng mga commercial lang, pero walang issue, pag may dilabas ng issue dyan,
tanggal ang kita ninyo. Parang ganun ho ang ginagawa. Oo. may- Paano naman huwag gumantong sa patayan. Alam niyo, yung bayan namin mapayapa, matahimik. Ang nagulat nga ako nung nakarating sa akin na totoo pala yung mga nakakarating sa akin intelligence report. Talagang subject for liquidation po. Uh-huh. At nakakalungkot, sabi nga ni Toto talagang si Atty. Matapang nagpapahanap ng papatay sa akin. Sana naman po ay huwag tayong mag-resort sa ganong mga hakbang. Sapagkat ito naman, itong mga posisyon natin, kahit dyan sa Kapitolyo, mga pansamantala lamang ito. Totoo po yan. Pahiram na kapangyarihan lang ito ng bayan. Uh-huh. Bakit kinakailangan naman na gumawa sila ng hakbang para ipakitil o ipapatay ako? Walang ibang tayong hangarin kung hindi makapagservisyo talaga sa bayan. Nang matino, nang maayos. Ang magaling daw po kinakailangan hindi lang basta magaling kailangan natin, kundi magaling at matino. Opo, mahusay at matino. May mga matino, hindi mahusay. May mga mahusay, hindi naman matino. Okay. Dapat kailangan maunaan doon yun. Yung new word na matino, kailangan po natin talaga. Opo, oo. Kaya, Mel, siguro iset na lang yung usap kasi tanongin ko rin si Mr. Javier kung willing siya mag-execute ng affidavit. Mag-testify. Okay. Oo. Saka ang importante dito, na-ventilate sa media, Mel. At least, alam na rin naman ng taong bayan na kung sakaling may mangyayari, huwag naman po sana. Alam na kung sino wala sa likod. Totoo yun. Okay. Ang Jose Panganiban naman, Vice Mayor, pati sa akin personally, second hometown ko dyan. Second hometown ko po yan sapagkat asawa ko taga dyan. Sa Jose Panganiban, mahal ko rin ang bayan Jose Panganiban kahit anong sabihin. Oo, salamat, Mel. Oo. So, hindi natin pwedeng pabayaan ang mga nangyayari ito. Sabi ko nga po, noong pigilan kami na mag-broadcast, naghanap kami ng ibang microphone muna, pansamantala, habang wala. Pati yung DCAU, yung pilan doon sa Talisay, pinapasara din yun eh. Nung ako yung mag-broadcast doon, Vice Mayor, mabuti na lamang at di nila makaya-kaya. At ngayon, itong power radio nakapagbukas. At saka talagang parang hindi po tinutulot ng nasa taas ng ating Panginoon na manaig yung kanilang kagustuhan na imonopolyo ang ipapawid ng Camarines Norte. Oo. Alam mo, Mel, kung talagang mahusay at maayos ang pamamalakad, hindi matatakot na lahat ng media ay maging aktibo. Ay regardless of their political leaning, kung meron man. Kung maganda ang ginagawa, talagang dapat transparent. Hindi po baga. Opo, tama yun. Nakaka-alarma yung kaliwat ka ng pagpapasara ng mga registration. Kaya sa amin nga po, ang siguro, suggestion nga namin, kung sakaling talagang itutulot ng mga mamamayan ng Camarines Norte na mabago ng administrasyon dito, may suggestion kami dyan. It's time to unify ang buong probinsya, pati yung media sector na na-divide hong masyado itong nakaraang ito. Grabe na na-divide ho kaming sa media industry. Nagkaroon ng division talaga. So dapat ma-unify po ito pagpalit ng administrasyon. Siguro napaka-importante ito na ang development ng Camarines Norte. Oo. Kasi nga, dapat malaman natin, maipalam natin sa ilan natin mga kababayan na nasa media, na mga politiko ay paraot pa rito. Narating, aalis, magpapalit, magbabago. Pero, ang media men, andiyan dyan, kung mayroon tayong iiwang magandang reputasyon, magpalit-palit man ng gobernador, ng congressman, ay ang media men, nananatiling andiyan dyan kung napangalagaan ang kanyang reputation. Katulad na yung ginagawa mo. Talagang express mo yung freedom of expression at freedom of the press. Totoo po yan kasi nung panahon ni Governor Padilla, ang mga issue na ilalabas ko yan pero walang ganito. Panahon ni dating Governor Tibuco, inilalabas ko lahat ang issue, mas mahaba-habang labanan yon. Pero walang banta na lantaran talaga. Although binaril noon yung aming impilan, yung bumbo noon, pero hindi ganito. Hindi po ganito yung at saka 6 na kaso ko ata ang may natitira pang isa. Pero hindi po ako nagsisisi ng gano'n.
Kumbaga, sabi nga, nung nawalan ako ng bahay noon sa daming kaso, kung ngayon ay buhay, sige, pwede lang, pero para lang magising at malaman ng taong bahay na itong nangyari sa ating kalawigan. Oo, tama, Mel. At ako naman ay nakikiusap sa'yo na kumbaga mag-ingat-ingat din sapagkat isa lang ang buhay natin. May ginagawa naman po tayong pag-iingat. Maraming pong salamat doon, Vice Mayor. Oo. May mga At ginagawa. siguro po. Okay, Ajay, siguro yun ang parte ng ating panayam kay Vice Mayor. Kung kumusta yung audio natin sa panayam kay Vice Mayor? Loud and clear, kuya. Okay, siguro at nakakuha na tayo ng oras doon sa palatuntunan ni kasamang tutoy. Magpapaalam na rin ako, lagyan mo lang dyan yung extra pagkatapos magpapaalam na rin ako. So, mga kaibigan, yan po yung buong detalye na naging panayam natin kay Vice Mayor Ariel noon in reaction doon sa naging pahayag ni Ginoong Toto Eric Javier na subject pala siya for liquidation nung manakaraang araw pa. And last December, niretrot yung kanyang bahay, yung dating bahay niya doon sa parang sa Pangaliban. Mga kabayan, ito yung issue na aming inilabas ngayon. Hindi na kami magkomentaryo dito. Kayo yung bahalang mag-aral. Tingnan natin kung ano ang matotoong nangyayari. And alamin natin, ito ba yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon o hindi. And siguro sa panahon po ngayon, yung mahalagang naging revelasyon ni Ginoong Toto Eric Javier sa panakikinig ho sa Armed Forces of the Philippines, nakikinig ho sa Army, sa PNP at sa COMELEC, kayo ho yung mga ahensya ng gobyerno na na may obligasyon para panatilihin ang peace and order sa isang lugar kaugnay ng darating na eleksyon. Sana po'y umaksyon na kayo ngayon pa lang sapagkat ang nalalapit na halalan, hindi may mga nakikita pong indikasyon na ngayon pa nga lang ay may mga armadong grupo na sumisira ang tarpaulin. Sana po'y kumilos na kayo habang maaga pa upang hindi po kayo siguro dudahan na hindi nagsasagawa ng trabaho at maging neutral po ang mga hensyang ito. Kaya yun po yung aming panawagan. And siyempre sa taong bayan, panawagan natin, kumilos po tayo sabay-sabay. And sa lahat ng sektor, sa religious sector, sa lahat ng organization, siguro po tayo ay magkasama-sama para sa isang adhikain ng tahimik at maayos na halalan sa ating probinsya ng Camarines Norte. Yan po ang aming advokasya. Yan lang, kasama lagi, maraming salamat. Mga kaibigan, ito po si Ramal Felix. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pagkantabay. God bless Camarines Norte.